Ikapito ng Disyembre taong 1941 ay dapat na isang araw ng pahinga para sa mga sundalong militar sa base naval ng Pearl Harbor ng Hawaii sa isla ng Oahu. Ngunit noong 7:55 AM, ang mga Japanese fighter planes ay nag-zoom in ng walang babala at inatake ang United States Pacific Fleet, o mga sasakyang pandagat, na nakadaong sa daungan. Libu-libong buhay ang mawawala sa araw na iyon. Ito ay gaya ng tawag noon ni Pangulong Franklin Delano Roosevelt, isang petsa na mabubuhay sa kahihiyan. Ang biglaang pag-atake sa Hawaii, noong panahon ay isang teritoryo ng Estados Unidos, hindi isang estado, ay maaaring ikinagulat ng marami, ngunit ang Japanese ay ilang buwan nang nagpaplano ng operasyon. Si Admiral Isoroku Yamamoto, Commander-in-Chief ng Japanese Naval Forces at arkitekto ng pag-atake sa Pearl Harbor, ay ayaw makipaglaban sa Amerika. Ngunit karamihan sa Europa at Asya, kabilang ang Japan, ay kasangkot sa ikalawang digmaang pandaigdig noong panahong iyon. Nais ni Yamamoto na sakupin ang ilang mga bansa sa Timog Silangang Asya at gamitin ang kanilang langis upang tumulong sa paggatong sa mga sasakyang militar at armada ng hukbong dagat ng Japan. Ngunit dahil ang base ng US sa Hawaii ay medyo malapit sa mga bansang ito, nag-aalala ang mga Hapones na ang Estados Unidos ay magpadala ng mga sundalo mula sa Pearl Harbor upang ipagtanggol ang mga bansa kung sila ay atakihin. Sa pamamagitan ng pagsira sa presensya ng militar ng US sa rehiyon, ang mga bansang gustong i-target ng Japan ay maiiwang mahina. Kaya nagpasya si Yamamoto na sumulong sa isang sorpresang pag-atake sa armada ng US sa Hawaii. Kaya noong ika-26 ng Nobyembre taong 1941, 31 barkong pandigma na may lula ng mga fighter plane at bombers ang dumulas mula sa Japan patungo sa North Pacific. Tahimik silang lumipat hanggang sa magsara sila sa Hawaiian Islands. Isang maliit na eroplano ng Japan ang umikot sa target at nag-radio pabalik, natutulog ang Pearl Harbor. Sa madaling araw noong ika-7 ng Disyembre taong 350 na eroplano ang inilunsad sa dalawang alon mula sa mga barko ng Japan. Ang mga bumbero ay nagbulog ng mga bomba sa mga barkong pandigma ng Amerika sa ibaba, habang ang mga eroplanong mandirigma ay nakatarget sa sasakyang panghimpapawid ng US sa lupa upang hindi sila makalaban. Kasunod ng parehong pag-atake, 19 na sasakyang pandagat ng US ang lumubog o nasira, 188 sasakyang panghimpapawid ay nawasak. Sa kabuuan, 2,280 sundalo at babae ang napatay, 1,100 ang nasugatan. 68 sibilyan, mga taong wala sa militar, ay binawian din ng buhay. Ang pag-atake ay tumagal lamang ng wala pang 2 oras. Ang mga tauhan ng pag-aayos ay nagtungo sa mga barko. Maliban sa USS Arizona, Utah, at Oklahoma, bawat nasirang barko ay bumalik sa dagat. Ang araw pagkatapos ng pag-atake, ang Estados Unidos ay nagdeklara ng digmaan sa Japan, opisyal na pumasok sa World War II. Sa halos 4 na taon na sumunod, nilubog ng US Navy ang lahat ng Japanese aircraft carrier, battleship, at cruiser na lumahok sa pag-atake sa Pearl Harbor. Ang Estados Unidos at ang mga kaalyado nito, Britain, France, at Russia, bukod sa ibang mga bansa, sa kalaunan ay nanalo sa digmaan, hinalo ang Japan at mga kaalyado nito, Germany at Italy. Ngayon, maaaring libutin ng mga bisita ang Pearl Harbor National Monument, na itinayo sa ibabaw ng tubig sa itaas ng mga pagkasira ng USS Arizona, isa sa 8 barkong pandigma na inatake at napinsala noong labanan. Mula roon ay makikita mo pa rin ang mga labi ng lumubog na barko na 40 talampakan sa ilalim ng tubig, isang alaala sa mga magigiting na taong nakipaglaban sa mahalagang labanang ito.